Hello mga Kabs! Welcome uli sa aking channel. Para doon sa mga first time ay ako po si Arnie. Sana po napanood nyo yung mga previous videos ko, lalo na yung prior to this video, yung how to trade at na sana nakapag-try na kayong mag-trade. So this time mga Kabs, ang ating tatalakayin ay yung tungkol sa support and resistance. Okay, let's begin. What is support and resistance? Okay, sabi dito, these are areas or walls, kumbaga, where the market price change direction repeatedly. Okay? And another one is these are areas where price has reacted to in the past and can potentially react to again in the future. Okay. Yung support sabi is an area where a bearish move turns bullish. Ito yon. Bearish move, 'di ba? Downward siya. Nag-turn bullish siya. So, kumbaga sabi natin, yun ay itong area na ito ay support kasi yung sabi nga natin kanina, yung support and resistance ay parang pader, 'di ba? Ito nabunggo sa pader 'yan. Pag bullish siya na naging pag bearish siya na naging bullish, ayan, support siya. Ang resistance naman is an area where a bullish move turns bearish. Ito naman yung bullish move, di ba? Na nag-turn into bearish. Yung area na ito ay resistance. Okay. Why draw support and resistance levels? Ay bakit daw kailangan pang i-draw yung level na yon? Ang sabi dito kasi, for possible trade opportunities once the price gets back to these levels. Yon, trade opportunity siya. Okay. When the market breaks resistance, the resistance becomes support. Okay. Ito yung ating support. Unang support natin, yung resistance. Then yung market breaks resistance. Ito, yun. Ang resistance na yun dati ay nagiging support na siya. Kasi may panibago na siyang resistance, 'di ba? Para itong sa bahay ba, 'di ba? Pag may two-story building ka, yung flooring niya, 'di ba, dito, yung ground floor 'yan, tapos ito yung ano niya, yung bubong niya. Pag second floor na, yung ceiling mo sa ground floor mo ay nagiging ano na, flooring na siya ng sana yung cursor ko, ng second floor at may panibago ng bubong. Okay. When the market breaks support, the support becomes resistance. Baliktad naman, okay? Yung market daw becomes the break support, ito 'di ba yung ating support, itong aking cursor, itong support natin, ito yung resistance, yung unang ano natin, 'di ba? Binrake niya yung support na ito ay nagiging resistance. So, kung kanina, kabaliktaran ito, kung kanina parang nagtayo-tayo ng ano, from bungalow, nagtayo ng second floor, ito naman ay gumawa ng basement, naghukay. Pababa siya naghukay yun. Kaya yung dating sahig, dahil naghukay siya ng basement, yung dating sahig nagiging bubong na ng basement. Okay. If the market continues to make higher highs and higher lows, it is said to be in an uptrend. Yon. Itong tinatawag na higher high, okay? Pataas kasi higher siya, high na dahil pataas siya, sa baba siya pero higher, yan tinatawag na higher low. Pag marami siyang ganun, tuloy-tuloy na maraming higher highs at higher lows, ang tawag dito ay nasa uptrend yung market. Okay. Now, if the market continues to make lower highs and lower lows, it is said to be in a downtrend. Baliktad naman. So, itong lower highs at saka lower lows, maraming, pag dumami ng ganito, narinig niyo ba yung aso? Sorry mga kapsa. Ay nasa downtrend siya, okay?
Ayan, commercial lang ito mga Kaps ha, yung nakita ko lang ito sa Facebook kung may somebody posted it eh. Natuwa lang po ako mga Kaps kaya sinishare ko. Pero alam mo mga Kaps, nakakatuwa siya pero sa tunay na buhay, totoo ito yung trader talagang pag nabiktima yan, halimbawa may stop loss na sila o ano, ganyan talaga. 'Di ba? Ito yung parang sinasabi natin kanina, halimbawa ito yung parang kanina eh yung support, 'di ba? Ito yung resistance ay nagtuloy-tuloy siya pababa. Binutas niya yung yung support hanggang doon. Nagawa siya ng basement niya doon sa ilalim. Commercial lang yung mga caps. Okay. Ah, okay. Ngay. Now, how to draw support and resistance levels. There are criteria to look for to be able to draw support and resistance levels. Pero may key point daw. Ito ang key point. You don't need all the criteria listed diyan sa sunod next to make the support and resistance levels. Okay? Hindi raw kailangan ma-perfect mo yung lahat. But, sabi, the more traits the level has, the better. Okay? Yan. Ito yung mga criteria to look for. Number one. Okay, yan, number one. Extreme swing highs and swing lows. The highest and lowest points that the price has reached in recent time. Pag mayroon daw extreme na swing highs and swing lows, isa yan. Okay, another cursor ko. Okay. Now, another one is multiple rejections. The more rejections, the better. Okay. Number three, the level should be obvious. Yung bang sa isang, ma-spot mo raw kaagad in seconds, makikita mo kaagad yon. Obvious na obvious daw. Number four, the move was drastic, okay? You reverse significantly in the opposite direction. Drastic daw ang pag-reverse niya. Number five, the level has acted as both support and resistance, respected from both sides during different points in time. Yun, yung level na yun, in some other time, support siya na naging resistance din sa some other time. At number six ay recently respected or formed has more weight. Siyempre, doon muna tayo sa recent bago na tayo paatras. Yun. Yun daw. Okay mga Kaps, end of the slideshow ko na ito. Ipapakita ko sa inyo mga Kaps, mag-sample tayo sa chart ha. Okay, sandali lang mga Kaps ha. I don't know how, paano ba ito, ayun. Ayun, okay. Ito yung chart. May nilagay kaagad ako na number dito mga Kaps. So ito yung Euro, USD, H1, 1 hour ito. Ang ibig sabihin, bawat candlestick represent 1 hour. So ano nga yung unang natin mga Kaps, unang criteria natin? Extreme swing highs and swing lows. So ito 'di ba, ito 'yan may swing highs, ang swing lows na ito. So pwede nating sabihin itong area na ito, 'yan, 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 ay pwede yang eh, 'di ba? Support and resistance levels. Guhitan natin mga Kaps ha. 'Yan. Kasi 'yan, okay, dito. Dito 'yan. Diyan lang muna. Halimbawa, diyan ha. Okay. Dali lang. Kasi yun nga, may extreme highs and extreme lows. Tapos ano pa yung multiple rejection. Oh, multiple rejection. Ito, rejected, may rejection na siya dito. Ito may rejection na, 'di ba? Parang nabunggo siya, bumalik siyang ganyan. Ito rin bunggo na bumalik din. Tapos paatras pa tayo dito rin. Kaya pwede rin natin itong kasi pwede nating i-adjust kasi ang support and resistance mga Kaps, hindi siya a certain point lang kundi it is a zone, an area, okay? Kaya pwede tayong mag-adjust. Hilahin natin para masakop natin ito. Yan, okay yan. Yan. Okay, sakop na ito. Okay, yan. Kumbaga, may force siya. May dito nilagyan ko 1, 2, 3, 4. Ayan, kung aatras tayo dito mga Kaps, mayroon pa yang tatamaan dito eh. Mayroon yan tatamaan. Pero in the meantime, dito na lang muna tayo, okay? Ano pa yung yung criteria, the level should be obvious. So, obvious na obvious naman mga Kaps, 'di ba? O ang tingin mo lang, ito agad, oo, yan, 'di ba? Yung mga na yan, mga point na yan na nabunggo-bunggo man sila. Okay.
Number 4, the move was drastic. O, drastic naman din, di ba? Tulad nito, drastic, grabe, pababa siya, biglang bumabaliktad, gano'n din dito, drastic siya, okay, na-met niya yung mga criteria, gano'n. Ano pa yung number 5? Isa pa, number 5 ay, the level has acted as both support and resistance. Tingnan natin kung acted ba as both. So, dito, support siya dito, puro support siya dito. Tingnan natin, silipin natin dito sa malayo. Support siya. Ay, dito pwede siyang tamaan, pwede itong tamaan eh. Pag dito, pag i-adjust natin dito, kasi zone nga siya eh, pwede nating lagyan pa dyan eh. Okay, sandali ha. Yan, pwede natin ganyan, zone nga siya eh, hindi naman siya talaga ano. Kung i-zone natin siya, resistance siya dito. Di ba? Saan pa? Aroy, malayo na. Okay. Basta ganun. So, nilagyan natin ng zone, mga caps. So, dito tinamaan din ng ano na ito, resistance siya dito kasi itong support, 'di ba? Itong area to. Kaya na-met niya itong 5 na na level has acted as both support and dito resistance siya. Pagdating dito, support siya kasi ang resistance dito, okay? Tapos mayroon pa tayong mga caps na na makakapag-identify pa tayo, 'di ba ito, mga rito, support and resistance na ito. Itong sa point na ito, pag ito yung resistance siya dito, guhitan natin mga caps ha. Ito. Copy natin ito. Okay? I-adjust natin para masakop ito. Adjust natin ito. Yan. Kuha niya na ito. Ito nga dapat, hindi yan Ito, lagyan ko na nga number. Iurong pa natin ng konti. Tama yun, kuha niya na yung 4, di ba? 4, sakop niya na rin itong Ito daw mga caps, itong tinatawag na ito, bagamat ito ay rin ito, resistance din siya kasi may abrupt din siya, may higher highs din siya. Pero lumampas siya, yun, may sinasabi sila mga caps na yung false breakout, yung sinasabi, yun, false breakout. So, ayan, may na-identify tayo. So, sa chart na ito mga caps, dalawang areas natin, pero i-adjust natin ito mga caps, kasi hindi nga, gawa tayo ng zone. Ito, baba natin, urong natin ito. Okay, ito. Kasi, sana yun, hindi. Ito, dandali, sakop ito, yun, sakop niya yan, yun. Tapos ito, gawa tayo yung, yan, zone siya, yan, yun, zone, yun. Para makuha itong 2, itong 1, niya, di ba? Kuha niya na yan, niya na yan, kuha niya na yung 1, 1, 2, yun. At ang sabi nga, mas maraming, rejections, mas better. So, dito sa chart na ito, parang dalawang area ng support and resistance, mga caps, di ba? Para hindi magulo, kulayan natin yung zone. Sandali mga caps ha, kulayan natin, saan na ba yun? Ito, lagyan natin dito, ito hindi yan. Ito dito ha. Kulayan natin yung zone na yan para tanggalin natin yung pwede nating i-extend mga caps diyan kasi para kaya nga ganito raw kailangan ito kasi magiging basihan natin to for in the future ng trade opportunities in the future. Sandali ha. Yan, yun. Sakop na. Okay, late. Tanggalin natin yung yellow lines. Ala, sorry mga caps, nabura ko pati. Ano ba yun? Sandali lang. Ay, mali ng senior. Yung lola, mga kapas, pasensya na ha. Lola na talaga. Aray ko. Sandali ito. Yun, di ba? Ayan, sakupin natin yan. Saan na yun? Hanggang saan na yun? Nasakop na ito, di ba? Ito, yan. Yan, 2 and 3. Yan. Sandali. Sobrahan yata, nasobrahan. Okay, liitan natin. Ano yun? Ayun, yan. Yan ang zone na yan. Yan ang isang support and resistance. Resistance siya dito. Resistance. Dito, support siya kasi itong resistance, di ba mga caps? Kaya na-meet niya rin. May drastic move din. Tapos ito, kulayan din natin ng blue. Gawin natin siyang zone. Tanggalin natin ng yellow mamaya. Teka. Ano ba yan? Para matanggal yung yellow mamaya. Dali lang ha.
Sandali lang mga Kaps. Lola, mabagal na. Ano na nga yun? Ayun. Ay, ang Lola. So, ito. Anuhan natin ito. Kahit ito, anuhan natin. So, abutin natin dito. Yun. Yan, yan. Okay. Yun. O, sakop na, di ba? Nasakop niya na. Okay, tanggalin natin yung horizontal na yan. Yan. Tapos, ano man na. Tapos isa parang doon sa ibang mga mentors ko, mga Kaps, ang sinasabi, isa pang idagdag natin sa ating guide para pag-identify ng, kasi maraming support and resistance. Ito mga Kaps, di ba? Ang support and resistance sa banggit natin kanina, basta mayroong rejection, ito support and resistance din ito, di ba? Ayan, oh. Resistance yan, oh, level na yan. Okay. Tapos, ito rin, di ba? Ayan, oh. Ayan. Ano yan? Pero ang hinahanap daw natin mga Kaps, hindi naman daw lahat ng support and resistance patulan natin. Yung significant lang. Ito raw yung yan yung mga nabanggit na may nakamet ng criteria na ito, yung hindi di ba nasabi nga hindi naman kailangan lahat yung anim na criteria ay ma-met. At least mas marami ba better. Yun daw talaga ang significant na parang guide natin sa pagte-trade later on. Ang ibig sabihin, pag tumama doon, malapit na tumama doon yung candle, magde-decide na tayo, magsimula na tayo mag-observe kung para sa ating entrance at exit, okay? Ito ano rin eh. Ito ano rin ito eh. Ayan, oh, 'di ba? Resistance din 'yan. Oh, ito oh. Yan. At mga Kaps, okay, ganito pa. Kasi mahirap din talaga ako nga, tagal-tagal ko nang nagte-trade, nahirapan pa ako mag-identify ng support and resistance. Alam niyo mga Kaps, i-share ko sa inyo, nakakatulong sa akin, although medyo advanced ito kasi dapat sa indicators ito matakel. Ano mga Kaps, para hindi ako mahirapan maghanap, nilalagyan ko ng zigzag na indicator mga Kaps. So, ito burahin ko muna yung mga Kaps, yung horizontal na dilaw, okay? Yung ito mga Kaps, di ba? Sabi ko dito yung mga indicator. Left click natin ito doon sa custom. Custom, pagdating dito, ang dami niyan eh. May yung mga usap. Doon sa pinakababa ito, may zigzag. Itong zigzag mga Kaps, ito ang inaano niya, pinupoint niya yung support and resistance eh. Oh, yan. Yan na. Yan, kulay na yan. Sige, yan na lang kulay. Yan. Yan. Oh, di ba? Nilagyan niya mga Kaps, ang ibig sabihin, yung zigzag na indicator, matutulungan tayo ng identify yung support and resistance, yung mga point na yun, oh, ito. O ito naman, oh, point din ito ng support ito. Pero yung ibang ibang mentor sinasabi ito at saka yan, parang yan false breakout daw yan, lumusot ne. At saka ano ba, nabanggit ko na ba ang mga Kaps kanina na yung isang mentor ko nga nagsabi na isa parang dagdag na guide, pag significant yung support and resistance, pag makahanap, makakita ka ng kandila na strong na binrate niya. Ito parang tingin ko mga Kaps, ito strong itong support and resistance na ito, di ba mga Kaps? Kasi tingnan mo ito strong itong candle na 'to, 'di ba? Oh, strong. Ano 'yan? Ano pa, ito strong din yung bullish na candle, strong din na lumusot siya, yung kumbaga yung pader na makapal, binutas niya, 'di ba? Binutas niya, okay? Ito rin, oh. Yun daw, mga Kaps, ang guide natin. Yon. So, mga Kaps, in the meantime, dahil support and resistance yung pinag-usapan natin, yun lang muna mga Kaps. At I suggest na practice talaga. Mga Kaps, ako inaamin ko hanggang ngayon talagang I'm still learning. Kahit na iba yung mga ibang traders, mga Kaps, nakikita ko, ang dami-dami rin talagang yung minsan nag-attend ako ng mga webinars na gano'n, ay ang tagal na rin ng nagte-trade na parang tulad ko. Hindi pa rin talaga, nahihirapan pa rin pagdating sa support and resistance. Kaya kung kayo mahihirapan din mga Kaps, hindi ko kayo masisisi. Okay mga Kaps, next na video natin ay ang tatalakayin natin siguro yung, kasi hindi ko pa natalakay mga Kaps yung fundamental at saka technical, pero para hindi humaba mga Kaps, fundamental analysis lang muna mga Kaps, ano?
Okay, tapos susunod yung technical analysis, tapos siguro yung 3 videos na lang tatalakayin ko mga Kaps tungkol dito sa forex. So hindi naman pinagbigyan ko lang mga interesadong mga demanding ko na mga friends at saka siguro sana may natulungan din ako sa inyo mga Kaps kahit hindi kayo nag-demand sa akin ng tungkol sa forex. Kasi ang holistic wellness talaga mga Kaps yung ano ko sa channel na ito. Ano nga mga Kaps? So, expect mga 3 videos na lang siguro, yung sa indicators mga Kaps, pahapyawan ko lang kasi ang dami ng mga videos talaga ng mga experts. Pag gusto niyo talaga yung detailed na talaga, doon na lang, doon kayo manood sa videos ng mga experts. Hindi po ako expert mga Kaps, basic lang po yung aking mai-share sa inyo. So, in the meantime, bye for now mga Kaps. Please, mga Kaps, don't forget to subscribe, to click the subscribe and bell button mga Kaps ha. Ang bell button kasi para ma-notify kayo. Although I'm trying my best mga Kaps na mag-upload every Friday. But alam mo naman mga Kaps, hindi natin masabi yung tomorrow, di ba? So, ganun lang mga Kaps. Bye for now. Keep safe and God bless.